At ngayon naman, puntahan natin ang Department of Health. Kasama po natin ngayon sa linya walang iba kundi si DOH Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, Sec Ted. Magandang umaga, Nina, at magandang umaga, Migs, at sa mga taga-subaybay nyo ng DZMM. Morning, Sec. Yes, Sec. Kumusta po? Ano po ang latest na balita mula po sa inyo dyan sa DOH? Well, as we very well know, inutusan tayo ng Pangulo na puntahan yung mga tinamaan ng earthquake sa Mindanao. So, andito ako ngayon sa Villamor. We're waiting to board our airplane together with mga officials, high officials of DSWD, ng Office of Civil Defense, ng DepEd, para puntahan. Ng report sa akin ng aking mga tao, yung sa Davao Occidental General Hospital ang may konting damage at naka-evacuate yung ating mga pasyente sa labas with temporary tents. No? Ganun din sa Southern Philippines, sa Davao, kinansela muna yung outpatient services at siyempre nagpe-prepare for tinatawag na surge capacity. Alam naman natin may mga buildings na nakita natin sa internet, no, na mga nag-collapse. Hopefully, walang masyadong injured. As of now, ang report sa akin ng Office of Civil Defense, there is at least one death, no, isang namatay. Ito po ay sa Davao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are 4 injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng 5 students and 1 teacher na na-injure. I think I saw this video also. May mga kids na nasa labas na pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. And then may mga bridges tayo na affected, no? In Alabel, Sarangani. There's a portion that's also collapsed in General Santos City. There is the Matanao National High School building collapse in Davao del Sur. So may mga madami-dami, 200 classrooms damaged. So nakakalungkot niya, no? Kasi first day of classes ngayon sa public school. O nga po. Kinansela ni Presidente muna ang class at all levels in the whole island of Mindanao. Yes, Secretary. At pinutusan kami para puntahan kaagad yun. Oo nga po. Sec Ted, dun sa kinuwento mo kanina na may casualties, ano po yung circumstances kung bakit po sila naging casualty at saan po ito eksakto? Sa Davao Oriental, it was reported by the police. Most of the time, pag earthquake and sudden death, usually dahil sa collapse structure yan, na ba nadadaganan, nagkaka-head injury. Hindi ko alam yung details niya, no, but we'll find that out, kaya tayo punta doon. Ang scary thing dito, baka dumami pa to. No? This is just the initial report coming in. Alam niyo naman, 7:30 pa lang nangyari yung earthquake. So, madami pang confusion dyan. Opo. Settles in, and we will get there in 3 hours. Opo. So, Sec Ted. nilipad yata kami ng 12 noon, our plane, and we should be able to get there in 3 hours in Davao and then fly again to Gensan. Opo. For inspection. Mostly needs assessment, ano? Yes. Para mapagalaw natin ang whole of government and be able to assist our displaced persons at yung mga na-injure, Opo. yung mga hospital na na-damage, ma-allocate natin ng emergency fund. Opo. Sec Ted, good morning, Migs Busos po ito. Sec Ted, at Yes, least Migs. ngayon po na 4 hours po ang nakalipas from 7:37 a.m. Ano po yung mga kailangan tingnan ngayon ng mga magulang, especially sa mga bata? Marami po ang mga naapektuhan talaga mga estudyante. What should they watch out for? At least ngayon na, kumbaga, mga nahilo ba, yung mga nasuka? Ano po yung kailangan nilang mga bantayan? Correct. So, may aftershocks pa rin, ano? After an earthquake, ang na-report na nga in the 4 hours is more than 16 aftershocks. And sometimes, yung buildings, hindi yan nadadamage sa unang shake. Nadadamage siya later on pag tinatamaan ng aftershock. So, very important din kung bago pumasok ulit sa building to make sure na safe na mag-relocate sa building. Tapos yung mga nagkakaroon ng tinatawag na anxiety attacks, hyperventilation, we ask them to drink water. We calm them with people who are calmer. Kasi syempre yung iba, yun ang pinaka-epekto, yung psychosocial effects ng earthquake. Kahit naman sino, maka-experience ka pag nakita niyo yung video. Talagang napakalakas ng 7.8 to 8.2
ang estimate. I don't know what the final determination will be kasi iba-iba. USGA yung kina-comment ko na 7.8 to 8.2 magnitude. So malakas talaga yun. In fact, mahirap tumayo at that particular time. So psychosocial support and then of course safety ng isa't isa, mag-report sa mga loved ones para alam nila safe ka. Lalo na yung mga bata nasa eskwelahan. So Oo I'm nga hoping po. ma-contact nila yung kanilang Opo. mga parents para alam na Sec, ligtas sila. Ito po pinakita po natin yung video na meron pong gumuhong parang yero na medyo parang Parang feeling shed. ko may Yung shed shed, na oo. nataganan. Shed, oo. Ano po ang kapag natamaan nakita sa ko yan, ulo? ano? Pag natamaan sa ulo, may concussion protocol po ba? Paano po namin malalaman kung concussion po yun at it may lead to more serious events, Sec Ted? The moment may head injury, pagka walang loss of consciousness, obserbahan namin yan. Pero kung may loss of consciousness, kailangan dalhin sa doktor yan. Kasi kailangan namin ma-CT scan kung may internal head injury. So Yeah. very important yun, ano? Ng mga bata yata. Kaya nga, pag nag-duck cover and hold ka, nakahawa ka sa ulo mo eh. Or kung may mga helmet kayo dun sa lugar nyo, talagang dapat nagsusuot ng helmet. Part of our preparedness yan. Every year, nag-ano tayo tuwing July, disaster preparedness. Nagsusuot tayo ng helmet, nag-evacuate tayo orderly. Ito na yon. Ito na yon yung paggamit ng mga pinapractice natin para hindi tayo nagpapanik. Yun na nga po, nakita nga natin yung shed na biglang gumuho. Tapos nandun yung mga bata, yung mga estudyante. So malamang sa hindi, meron hong nadaganan nun nung Correct. shed na yon. Oo, nakita ko naman eh. Oo. Opo, pero Yun, kaya nga very safe, no? Ayan po. Huwag kang pupunta sa tabi ng poste or building pag nag-evacuate. Talagang sa open air. Instruction sa atin pag nag-earthquake drill tayo eh. So, hindi ko nga alam ba't nandun sila sa tabi ng shed. Oo. So, na pwedeng bumagsak. So, lesson ito, no? Sa mga hindi seryoso yung evacuation drill. Talagang dapat pag sinabi sa open space ka na walang babagsak sa tabi mo, poste or shed or kung ano man. Right. Okay, Secretary Ted, maraming salamat sa inyong update. Ingat po kayo sa pagpunta dyan sa Gensan and for sure, tatawagan namin po kayo pagdating nyo dyan. Maraming salamat po sa ating DOH Secretary Ted Herbosa.